Mga minamahal, Marcoleta, nako mag-ingat ka. Malapit ka na ding makulong. Yari ka. Ipapahiya mo yung sanlibutan ng ng buong Iglesia ni Cristo kapag nakulong ka. Ibig sabihin nun, Senator Rodante Marcoleta, ano ka pala putik magnanakaw ka tapos nadadama yung simbahan dahil sa'yo. Kung totoo man, 'di ba? That's why it's like Epifanio Labrador. That's why it's like Epifanio Labrador. Actually, I cannot confirm or deny it, pero si Rodante Marcoleta may issue sa ombudsman tungkol sa kanyang sose. So, dapat sagutin to ni Rodante Marcoleta. 'Di ba, mga minamahal? Yun naman yung punto sagutin niya. 'Di ba? Wala naman tayong ibang hinahangan kundi transparency and public accountability. O sige nga. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalo. At naniwala ka naman sa sinabi ng 18 Marines na mga dishonorably charged. Paano, sige nga, paliwanag mo sa akin. Paano naging bayani ang mga demonyong 18 Marino na yan na walang ibang ginawa kundi sumunod sa mga demonyong politiko kung ano man yung mga maleta-maletang gagawin? Paano naging bayani sila? Doon pa lang sa pagsunod nila sa masama, may tuturing nyo bang bayani yon? Ha? May tuturing ba yung bayani? Ha? Tapos naghahamon ka pa na kahit ako po ay maaresto, hindi po tayo titigil. Maaresto ka dahil mayroon ng issue sa sosi mo. Yun yung totoo. Hindi ka aresto dahil sa pagdalo-dalo mo dyan sa Pero yung sa ginawa mong illegal na magtatatag ka ng Blue Ribbon Committee hearing kahit hindi naman ikaw yung chairperson, pwede kang kasuhan ni Sherwin Gatchalian yan. At masama yun. Di ba, mga minamahal? Putik talaga, oo. Ng maraming pagde-deliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee. Paano naging official na Blue Ribbon Committee? Kasi during that time, as far as I know hindi na po si Pia Cayetano ang humahawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee. At paano mo masasabing Blue Ribbon Committee hearing yan kung mismong hindi sila nagsagawa ng kanilang hearing sa mismong Senado at parang ang nangyari press conference dyan sa labas ng Mandaluyong. Sige nga, paano naging Blue Ribbon Committee hearing yun? Ni ikaw nga, hindi mo sinuportahan Ni ikaw nga, hindi ka nga pumunta Diba? Alam mo, ang gulo ng politika. Sa totoo lang, magulo yung politika pero ikaw yung humahanap ng gulo Yung kumbaga yung gulo, iniiwasan ka pero ikaw yung naghahanap ng gulo. Diba? Ikaw yung naghahanap ng gulo. Hindi niya dineclare yung 75 million sa sose niya, sa salin niya, Charlie Whiskey. Yun yun. COVID, sabi ni COVID Marcoleta is not credible speaker. He speak without basis. Totoo. He speak without, kumbaga sa madaling sabi, yung sa West Philippine Sea, dati pa yan yung issue na yun, hindi naman atin yan. Hindi naman yung di ba, lagi niya sinasabi yon. Hindi naman atin yung West Philippine Sea. So, wala tayong karapatan para magreklamo dyan. Hindi naman yan official kasi hindi naman yan nakalagay sa arbitral ruling. Ang dami niya, kumbaga, bending dalo na yung ginagawa ni Rodante Marcoleta na imbis na Pilipino pagtanggol mo yung kapwa natin Pilipino, pero yung ginawa ni Rodante Marcoleta, katarantaduhan Diba? Tapos, dinagdagan niya pa ng 18 Marines. Potek na yan. Aming Senate noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Mag-rally din kayo work from home para mas maganda. Dahil po sa security threat, at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado,
at wala naman po kami magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukupkup doon sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na Pero masasabi mo ba bang katotohanan? Ikaw nga mismo, hindi mo masabing katotohanan eh. 'Di ba? Siyang mga narinig ninyo ay yung dapat marinig. Pero kahit nga ikaw mismo, hindi mo nga masabing kung katotohanan ba yun eh. 'Di ba? Blue Ribbon Chairman ng Facebook, Marco Beta, at your service, sabi ni Patricio. Even itong si Cayetano. ang representasyong ito ay matagal na pong ipinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Malaking nakawan daw. Putik, mas malaki ngayon nakawan na ginawa ni Sara Duterte, yung billions of money na hindi niya kayang ipaliwanag. 'Di ba? Oh, saan ang galing yon, yung inflow or outflow? Oy, Charlie Wishke, makinig ka. Ikaw na naman yung pinakamahal kong madaming tanong. Where does the 75 million come from? Ano yan? Binigay yan ng ni Mike Defensor, tapos ng dalawa pang tao na hindi ko may baluyot, tapos mayroon pang isa nung panahon ng eleksyon. Ganito kasi yan. Si Marcoleta, di ba nakalagay sa ating konstitusyon na bawal tumanggap ang kahit na anumang official ng pera. Kahit donation man yan, bawal tumanggap. Ngayon, ang ginawa ni Marcoleta, tinanggap niya yung pera galing kay Mike Defensor. Basta nagkakabuo ang 75 million niya. Tapos, ang ginawa niya, hindi niya dineclare sa sosi niya. Ngayon na nangyari, mali yun. Dapat dineclare mo kung magkano yung nailabas mong pondo ng eleksyon. Eh, yung palusot niya naman niya, hindi pa naman ako tumatakbo noon. Pero kahit hindi ka tumatakbo, congressman ka during that time. So to make the long story short, na dismiss yung kaso sa Commission on Election, pero naiakyat naman sa ombudsman. So ombudsman na yung bahala diyang kumalampag kay Marcoleta. Ganun yon. Ngayon, dito, pag-usapan ulit natin ito. Itong sinasabi ni Rodante Marcoleta na kahit siya daw po ay maresto, hindi daw siya titigil. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga inventong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy. Puta na, nagmamakaawa na naman ito. May nag-comment. Nagmamakaawa na naman itong si Senator Rodante Marcoleta. Putik na yan. Imagine mo, yung 18 Marines, puro picture lang yung pinakita. Wala namang solid evidence. Tapos sasabihin mo sila yung totoo. Ngayon, tapos ikaw pa yung parang feeling mo ngayon, biktima ka. Sinasabi mo na, kahit ako po yung maaresto, ginawa na ako ng embentong kaso. Ano bang embentong kaso ang ginawa sa'yo? Sige nga, ano bang embentong kaso ang ginawa sa'yo? Po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero huwag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya po na sinasabi ko ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. So huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay. Dinamay mo na naman ang Diyos. Alam mo, Marcoleta, pinagdadasal kita na sana matauhan ka na. Yung politika, ibahin mo sa issue ng Sino ba yung Diyos na sinasamba mo? Si Kibuloy. Diba? They say it's fabricated case, but your evidence strong. You eat. Fabricated nga yung kaso.
fabricated nga yung kaso na sinasabi ni Marcoleta, pero yung ebidensya, mga minamahal, nakikita nyo naman, sa sosi niya, hindi siya nag-declared. Sinasabi niya na fabricated daw yung kaso, pero yung evidence ay napaka-strong. Tama nga naman, 'di ba? Tama ka nga naman, Conrad. Idiot talaga tong si Rodante Marcoleta. Malakas yung tama. Kung ano na namang nakain itong ponyemas na to. 'Di ba? Gutom lang yan. Marcoleta, gutom lang yan. So, shoutout sa ating mga viewers ngayon. Ang dami nating nanonood, 1-3. Pero sana madagdagan pa. At pengi po ako ng likes, mga minamahal. Pengi ng likes. Tumi Zara Force. Adoracion Nepunan. Shoutout sa iyo. Sige, i-like ninyo yung video, mga minamahal. I-like ninyo si J Wayne02. I-like ninyo yung video, tapos i-comment nyo kung taga saan kayo. Tapos bago tayo mag-end, kasi nagugutom na tong kinakasama ko dito. At kanina pa naka-prepared yung aming pagkain. Kain na guys, thank you. Yan, Nel, ano yung niluto mo? Baby, ano yung niluto mo? Diba, nag-comment yung admin natin na si Nel Luz. Diba, madam, shout out to the BBO, San Pedro, Laguna, who are always focused on you. Ay, shout out, sharawat, salamat. Ingat, mga kababayan. Bye-bye. Nagluto yung baby ko ng masarap na